Ngayon naman mga boss, puntahan natin live na live sa Department of Agriculture para pag-usapan ng World Food Day, si Carla and si Audrey. Ayan ako. Direk Carby! Ang Paano na? tao! Okay. Nauna nang mag-almusal sa atin ng mga fresh fruits si Direk Carby. That's right. At ito, meron soya milk chocolate flavor. Ikaw, meron ka na bang yogurt? Oh, nagbilin dito si Dayan na dapat daw dalan natin siya as usual. Okay. O yan, ngayon nandito tayo sa kanilang tinatawag nga nilang trading center area. Ito yung kanilang Tiangge area at kanina nakita natin na ito, like this, meron tayong organically grown ginger. Si Direk kanina, ang dami ng kinakain na fruits. And we have our chocolate. drinks. Lahat kumpleto dito at napakamura. Alam nyo po, ang mga produktong ito ay mga agricultural products mula sa Camarines Norte, mula sa may Nueva Ecija, of the country. at saka sa may Nueva Vizcaya. So ito po dapat tinatangkilik natin mismong mga Pilipino. Dahil ito po yung organic, unang-unang yan, mga fresh. At syempre nakakatulong tayo sa mga kababayan natin, mga magsasaka o mga nagtatrabaho sa agriculture sector. And of course, kasama pa rin to kain, Direk. World Food Day. Alam mo ba mamaya tuturuan din tayo kung paano magbukas o magbiyak ng durian. Ikaw ba, marunong ka ba, Audrey? Magbiyak ng durian? Yes. Hindi. Puro puso kasi yung binibiyak. Okay. May hugot ka. Audrey. Okay. Okay, ngayon, meron tayong i-interviewin isang opisyal ng Department of Agriculture. Makakasama natin at siya ngayon ang nag-aasikaso dito sa may trade fair. Si Assistant Secretary Davino Katbagan ng Department of Agriculture. Ayan. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, magandang umaga at magandang umaga ho sa lahat na taga-subaybay sa inyong programang ito. Okay, Sir Asek, this week we are celebrating the World Food Day. Ano po bang hangarin nito? Tama po yun. Actually, ang World Food Day celebration ay magaganap tuwing October 16. Pero dito, Kagawaran ng Agrikultura, ginawa nating 1 week, isang linggo, nag-start na tayo kahapon. At ang pinaka-major activities dito, by the way, ginagawa ho ang World Food Day para hikayatin ang buong mundo, no, na tugunan yung pagkagutom, malnutrition at saka rural poverty. No? Ang tema na napili ngayong taon ay social protection and agriculture, breaking the cycle of rural poverty. Akma na akma ho yan sa mga nangyayari ngayon sa buong mundo, na kung saan lahat na mga mamamayan, lalo na yung mga kanayunan, ay ini-involve ho natin para tugunan ang pagkagutom sa pag-produce ng sapat na pagkain. Nakita nyo sa likod, fresh ho yan, direct from Region 2, Nueva Vizcaya, at dinala ho rito. At pinapakita ho natin na tayo ay may kakayahan mag-produce pagkain para tugunan ang kagutuman. Okay, alam mo Asek, congratulations po muna dahil ngayong taon na ito, 2015, ay kinalala po ng United Nations ang Pilipinas dahil isa ito sa 72 developing countries kung saan kalahati ng mga nagugutom. So 100% ng mga nagugutom ay nakalahati ito. Ano po ba yung mga programang inyong talagang tinutukan para ma-accomplish ito, Asek? Tama ho yun. Ang United Nations nagsabi niyan. Ang datos na nakuha nila, we are one of the 72 countries in the world na natugunan natin yung ating goal in as far as reducing hunger is concerned. Angkop na angkop po ito yung programa ng Department of Agriculture, yung pamimigay ng kasapatang support activities at saka mga kapangailangan sa pagtatanim at para paunlarin sila. No? Of course, number 1 dito yung action support services natin. Namimigay kami ng libreng seeds, no? Pinaigting natin yung production support program katulad ng irigasyon, pabibigay ng mga fertilizers at sa tamang presyo. At ang isa dito na sinasabi ng ating kasalukuyang gobyerno ay ang cash work program. No? Ito ay nakatulong talaga at yan ay isa sa mga malaking bagay na kung saan nakatulong sa pag-reduce ng kagutuman sa Pilipinas. Napakadaming programa para talaga matugunan itong problema sa ating bansa. At nakita nga natin, sabi mo according to UN, kasama tayo sa 72 countries. Okay, October 16, World Food Day. Bukod po sa Tiangge dito sa Department of Agriculture, ano-ano pa po ba yung activities na kailangan nilang abangan?
Okay, gusto ko i-emphasize yung role at saka mga kababaihan. At taon-taon nagkakaroon ho tayo ng on-the-spot mosaic poster contest, no? Taon-taon ho yan. At ginagawa ho natin sa Maynila yung national awarding. Nung Saturday nakapili kami ng 5, ang gagaling, grades 4 to 6 all over the country. Marami na hong pinagdaanan yan sila. Yung nakikita yung mga bata ngayon, nag-start sila ng regional winners, 17 sila. Pero bago sila makarating sa 17, nag-start sila sa school, sa district, sa division, din regional. So ito yung piling-pili na, makita nyo yung mga artwork nila doon sa lobby. No? Paano nila interpret yung ating tema na social protection and agriculture, breaking the cycle of rural poverty. Ginagamit ho nila yung mga buto ng mga prutas, mga mais, mga klaseng butel para gawin nila yung kanilang poster, no? Makikita nyo ang gagaling nila, no? So, actually nakita po namin kanina. Yun ang major activities, no? Sa mga activities at tuloy-tuloy ito. Nakita nyo yung mga upuan dito, may mga seminars kami dyan sa meat handling. Mamaya mayroong Bureau of Fisheries seminar on how to handle fish, how to preserve fish. Libre ho yun, walang bayad, ano ho. And finally, sa October 16 sa hapon, ito ho yung pinaling date na buong mundo ay sabay-sabay na mag-declare, mag-recite ulit tayo ng pledge at ating mga support para i-address natin ang kagutuman sa buong mundo. Okay, alam nyo, dapat lahat po tayo makibahagi dito. At yung mga nag-iisip magnegosyo, dapat pasukin din itong agriculture sector dahil napakarami talaga kung makikita natin yung mga produktong ito. Pero matanong ko lamang po, tayo po yung nasa panahon ngayon ng El Nino phenomenon at marami tayong mga kababayan na nag-iisip na sapat nga po ba yung mga agricultural products hanggang dumating ang ng 2016 na according sa Pag-asa ay makakaranas ng tagtuyo. Tama ho ka. No? May mga hakbang na ginagawa ng Agriculture Department para tugunan ang parating na El Nino. In fact, ang isa sa mga programa dito ay yung mga crops na nangangailangan ng patubig o maraming requirements sa tubig ay pwedeng i-shift po natin sa mga ibang produkto na nangangailangan ng less water. No? Of course, malaking hamon yan, hindi lang sa magsasaka. Pati ho yung hindi paghihinayang ng mga pagkain, no? Pagtitipid, i-prevent natin yung wastage para malampasan ho natin ang El Nino. Sa ibang larangan naman na pagsasaka katulad ng livestock and poultry na kung saan ay nagbibigay ng malaking contribution sa agriculture, ito ay hindi masyadong maapektuhan sa El Nino kasi may mga teknolohiya na tayo ngayon na naka-tunnel vents po sila na kailangan makontrol yung tubig. Kahit may tubig man o wala ay kayang malampasan yung pagpuproduce na yun. Okay, ayan, dito sa Department of Agriculture, meron po tayo mga mabibili mga fresh fruits, organic fruits and vegetables. And may mga seminars, kung gusto niyo po makita yung mga posters na gawa ng mga bata, naku, pwede niyo po yan makita sa lobby ng Department of Agriculture. And meron pong another pledge for October 16 for World Food Day at marami pang activities dito. Pero bago yan, ASEC, siguro invite our viewers. Tama ho yun. Yung lahat ng mga nanonood sa popular na programang ito, pumunta kayo sa Department of Agriculture. Marami ho kayo mabibiling mga fresh fruits nakikita sa likod namin at sa mga gulay, no, at sa murang halaga. At nakakatiyak ho kayo na ito ay walang mga insecticide dahil marami dito ang organic produced. At ito ay gagawin hanggang Friday ng araw na ito. Tumuloy ho kayo at pumunta kayo sa Department. Okay, maraming salamat po. Nakaparihan po natin ang Assistant Secretary ng Department of Agriculture na si ASEC Davino Katbagan. Maraming salamat po, sir. At sana marami pang mga ma-encourage ng mga kababayan natin na pumunta ngayon dito. Ang pakalapit lang naman dito lang sa may Elliptical Road, Department of Agriculture.